Hi mga mi! Welcome back sa ating page. Syempre, hindi ko na naman palalampasin i-share sa inyo itong tipid tips na ito mga mi. At dahil nga nagkakaubusan na tayo sa Paciwire mga mi, ay naghanap nga ako ng alternative para sa magiging pot natin. Hindi ko na nga na-unbox yun mga mi kasi nga pagdating nun wala ako sa bahay tapos in-unbox na ng aking asawa. Huy! Pakialamerong asawa yarn. Oo mga mi, pag wala ako talagang binubuksan niya na pag may dumating na parcel. Curious siguro siya mga mi kung anong laman. Akala niya siguro pang personal use. Anyways mga mi, itong makikita nyo sa video ay mag-a-assemble nga tayo kung paano natin gamitin itong pot na nabili ko. Syempre gagawa tayo ng flower na ideal size din para sa pot na yun mga mi. Medyo maliit din dapat. Huy, mini pot nga 'di ba? Kaya maliit. Nakagawa na nga ako ng sunflower niyan tsaka rose mga mi. Yan yung nakikita nyo sa video. Yung size niyan mga mi ay ka-size din ng hair clip na sunflower sa tutorial ko tsaka yung rose. Ka-size niya lang din yan mga mi. Ito namang bell flower na ginagawa ko mga mi ay pinaghati ko sa tatlo yung isang Paciwire. Ganun yung size niya. Diba dun sa malalaking bell flower ay dalawang hati lang. Dito mga mi pinagtatlo ko para medyo maliit siya. Dahil nga paubos na yung Paciwire natin mga mi, talagang pinagkakasya ko lang talaga yung mga natirang Paciwire ko ngayon. Napansin nyo ba mga mi na alambring manipis na nga lang yung ginamit ko? Parang may tawag dyan eh. Pang bulaklak talaga yan mga mi, yung pinakamanipis na alambre. Para nga makatipid ako dito sa Paciwire na green mga mi, ay gumamit na talaga ako ng alambre. Huy, for the tipid. Hindi ko alam mga mi kung sinong umubos ng kulay green na Paciwire. Talagang out of stock siya, pati kulay brown. Yung kulay green ko kasi mga mi, mga nasa 30 pieces na lang. Huy, sana naman dumating na yung order ko. 2 weeks pa. Syempre, hindi na aabot sa Teacher's Day mga mi, kaya ginagawan ko pa rin ng paraan itong mga natirang Paciwire ko. Basta mga mi, gusto ko makabenta ngayong Teacher's Day para makapag-ipon naman tayo na magiging materials natin sa mga next events. Huy, ganun talaga mga mi ang puhunan, ikot-ikot lang. Kaya maswerte ka mga mi kung may pangpuhunan ka talaga kasi hindi rin naman ganun kaliit yung puhunan. Talagang malaki rin. Mahal din yung mga materials natin. Tapos mga may nakita akong post sa group. Sobrang binabarat nila yung mga paninda ng ating isang crafter. Ay naku mga mi, wag nyong ibigay sa kanila. Sa paghihintay pa lang ng materials mga mi, aabuti na tayo ng siyam-siyam. Tapos pag ginawa pa natin yan, ay naku, isa-isang araw, ilan lang din yung nagagawa natin. Lalo na sa mga baguhan mga mi, talagang mabagal pang kumilos yung mga yan. Alam nyo mga mi, wag nyong ibibigay dun sa mga taong ganon, hindi na-appreciate yung pagod natin. Kasi mga mi, yung mga items naman natin ay hindi naman nasisira yan. Alam nyo ako mga mi, sa hair clip ribbon ko, talagang hindi ko tabibenta yan ng mabilisan. Ay umaabot pa yan ng taon. Pero hindi ko binibigay dun sa presyong alam kong talo tayo. Pero magugulat na lang din talaga ako mga mi na may bibili pa nung items na yon dun sa presyong talagang karapat dapat din dun sa items na yon, 'di ba? Alam nyo ba mga mi na ang pagiging crafters ay talent yan. Yung talent natin mga mi, talagang kailangan may talent fee. Nung nag-uumpisa ako mga mi, hobby ko lang talaga to kasi nakakalibang nga talaga yung mga paggawa ng mga ganitong mga crafts. Syempre mga mi, kapag hobby mo pa lang, ay pakonti-konti pa lang yung materials na mabibili mo, 'di ba? Hindi pa ganoon kagastos. Pero pag ginawa mo na siyang business, ay naku mga mi, katakot-takot din ang expenses natin sa mga materials. Tapos no, babaratin lang ng ibang buyers, ay naku, wag niyong ibigay sa kanila. Talagang makukurot ko kayo sa singit. Uy, hindi mga mi, sa true lang, sa pagod natin, sa mga puyat natin, talagang kailangan din natin ng ma-appreciate din tayo ng ibang buyers natin. So far naman sa akin ha mga mi, wala rin naman ganong mga buyers kasi nakikita naman nila dun sa mga ginagawa ko is sobrang gaganda rin naman talaga. Tapos mga mi, nakikita ko rin naman yung mga gawa nyo, ang gaganda. Kaya wag nyo talagang ibibigay sa presyong hindi tayo ma-appreciate. Uy, ulit-ulit, galit yarn. Anyways mga mi, balik tayo sa tutorial. Sana nagigets nyo, tsaka nasundan nyo rin mga mi kung paano ko ina-assemble nga itong nasa video. Habang nagsisermon nga ako mga mi, ay sana nasundan nyo kung paano ko nga ginagawa mga mi, no? Basta tutukan nyo lang mga mi yung nakikita nyo sa video. Napakadali lang din naman. Kasi sa lahat naman ng tutorial ko mga mi, talagang puro easy tutorial lang talaga yung maibibigay ko sa inyo. Lalo na ngayon mga mi, naghahabol pa tayo sa Teacher's Day. Ano na ngayon? Sabado na ngayon.
ngayon mga mi. Ito yung time mga mi, Sabado at Linggo para makagawa pa nga tayo ng ibang paninda natin. Next week mga mi, yun na talaga yung dagsa ng mga buyers natin. May mga nauna lang na nag-celebrate katulad dito sa amin nung 27 nakapag-celebrate na sila. Pero syempre mga mi, marami pa namang school na hindi pa nakapag-celebrate tsaka hanggang October 5 pa naman talaga yung Teacher's Day. Talagang may hahabol pa dyan mga mi. Basta mga mi, positive lang tayo in life. Ayan na mga mi yung nagawa ko. Diba gumagalaw siya? Yun yung goal ko mga mi, yung gumagalaw yung flower niya para maganda naman siyang tignan. Tapos, ganyan lang siya ka-simple mga mi. Sa reels ko na lang ipapakita mga mi kung paano ko siya ipapak. Basta bili na lang kayo niya ng pot mga mi, napakamura. Kahit maubos yung kulay brown na passy wire mga mi, ay hindi na natin problemahin nga. Plastic yan mga mi, kaya hindi ka rin matatakot na mabasagan. Thank you mga mi sa panunood. Happy Saturday!